Ang kinabanatan ako ng mga media. Ganun ho ba? So sa kanilang pagtatakip sa katotohanan, yung sinabi ko ng marami sa inyo ay bayaran, binubugbog nila ako ngayon. Ito ang ginagamit nila, imbes na pagtakpa, imbes na yung katwiran ay lumitaw, ginagamit nilang pagtatakip ito. Opo. Basahin mo Opo. ngayon yung dalawang malalapad na dyaryo dyan. Ang tanging ginawa nila, yung litrato ng session hall na nandun nakaupo, yung 18 Marines, yun lang, nilitrato lang. Pero yung sinabi ng lahat ng mga nandoon na mga Marines at saka mga sundalo, kahit isa walang... No. Yun po ba ay hindi pagtatakip ng katotohanan? Tingnan mo yung dalawang dyaryo ngayon. Yun ang headline, yung litrato lang. Wala nang iba. Ang kanilang ipinagdiwang ngayon ay yung sinasabi ng ibang dating mga Senate President, Franklin Drilon, Coco Pimentel, na yung 12 sa Abilino versus Cuenco ay ganito at ganyan. Actually, sana ito mga tatanong ko sana sa inyo, Sen, ano ha? Pero nabanggit nyo na rin po naman. Hindi po akong original na nagsabi ng marami sa inyo ay nababayaran. Gusto kong ipakita. Pwede mo masinag ng ano ito na... Pwede nyo bang ipasinag para makita ang librong ito? Ano ang title ng librong ito na hawak ko? Ayan. Babasahin ko dyan, ha? News for Sale. The Corruption and Commercialization of Philippine Media. Hindi po ako nagsulat nito. Ang nagsulat po nito mismo ay kasama ninyo eh. Ayoko na po magbanggit ng mga pangalan. Babanggitin ko na lang po ang ilan sa mga sinabi nila. Para lang, ito po, Malu Mangahas, then PPC Executive Director, said in a report to Press Council members that Manila Times reporters said they believe that up to 90%. Ang dami nito, Jen. So, hindi po ako nagpasimula nito. Ngayon po ay makikita natin ang manifestations at ebidensya. Kagaya na binanggit ko kanina. Habang kami nagsesesyon kahapon, binanggit ni Alan Peter, Senate President, ang iba't ibang mga banners ng mga periodiko, iba't iba, pero hindi man lang sinabi nila na si Alan Peter Cayetano ay siya pa rin ang nananatiling Senate President. Ang ibinubunyag nila ay yung takeover nila. Na base na rin doon sa ginagawang pagsusuporta ng mga kapanalig nilang mga judges, mga ex-magistrate ng Korte Suprema, mga ex-Senate President, pati yung Integrated Bar of the Philippines. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng personal opinion natin sa naging pahayag po ni Senator Marcoleta kamakailan dito nga po sa Net25 . At totoo nga naman mga kababayan na talagang after po na magsalita nitong si Senator Marcoleta about nga dito sa issue ng yung ibang mga media ay di umano'y bayaran, At marami pong nag-react dyan mga kababayan, pero afterwards naman nanghingi naman din ng dispensa itong si Senator Marcoleta at hindi niya naman nilalahat, Actually doon naman sa sinabi niya yung ibang mga media na bayaran, So hindi niya naman generalize na lahat ng media ay nababayaran, May maaaring meron pa rin naman talagang mangilan-ngilan na talagang ginagawa nila yung kanilang tungkulin, na ihayag yung totoong nangyayari sa ating lipunan, So ang pagkakamali lang ngayon mga kababayan kasi ng ibang mga media na nakikita naman natin, 'di ba? Maging tayo lahat ng nakakapanood, 'di ba, sinasabi nating bias tong media na to, bias si ganito, bias si ganon. So kasi nakikita natin mga kababayan na kapag ito ay sugar coated kumbaga, kasi minsan may mga times din na tayo ay na-interview din or hinihingi yung video natin ng ibang mga media network, For example, yung sa Dolomite Beach na lang nung mga panahon na kasagsagan na ito ay binabatikos, Maraming mga media ang nakaabang dyan kung kailan na matatangay nga or maaagos itong Dolomite Sun dyan. Pero bigo sila mga kababayan na makita, or
kumbaga maibalita nila talagang walang na pala itong Dolomite Sand. So up until noon mga kababayan, mapapansin nyo pa rin naman na talagang ang Dolomite Beach dyan sa Manila Bay ay buhay na buhay, no? At talagang isa na siya sa pinaka pinupuntahan ng mga taong nagagawi dyan sa lungsod ng Maynila. So bilang example na lang dyan mga kababayan, tayo ay nai-interview about dito kasi nga bilang isang vlogger dati dyan sa Manila Bay na lagi tayong naka-update. Halos everyday talaga mga kababayan, walang absent dyan, no? Umaga, tanghali, minsan hanggang gabi inaabot tayo dyan. Mag-cover, kahit na bagyo, yan ay binabantayan natin mga kababayan. Kasi nga, ang katwiran namin noon, kahit papaano, kahit sabi mong ibalita sa ibang media, ang negative na news, no, about dito sa Dolomite Beach ay meron pa rin pang balance, no, sa aming mga vlogger na talagang pinapakita ng walang cut kasi minsan naka-live pa kami. So pinapakita talaga namin kung ano yung kasalukuyang nangyayari ngayon sa Manila Bay. Kaya doon pa lang nakokontra na yung kanilang mga naratibo na gustong iparating sa mamamayang Pilipino, sa sambayanan na makakapanood. So kasi mga kababayan, merong pagkakataon na meron tayong napaunlakan na tayo ay interviewin. Pero hindi lahat ng mga sinabi natin ay naipapalabas, no? Or na ibo-broadcast kumbaga yung ating mga hinaing. Kaya nadala kami mga kababayan na hindi na magpa-interview at hindi na din magbigay ng aming mga video footage na hinihingi nila kung minsan. Kasi minsan may message sa inyo, sa amin, no? Usually sa mga vlogger na kung pwede magpapakilala sila na from ganitong network na kung gusto namin na kumbaga kung pwede nilang hiramin or hingiin yung konting clip ng video na to, yung alam niyo yun, tapos siguro gagawa nila ng kwento, tapos bibigyan na lang kami ng parang courtesy. So dati pumapayag kami, syempre hindi naman namin alam kung ano yung kalakaran yan, pero nung napansin namin na parang hindi binabalita yung mga talagang totoong nangyayari ha. Ito ay hindi ko nilalahat ha. May mangilan-ngilan talaga. At ito ay based on our experience. Kagaya na lang ng sinasabi ni Senator Marcoleta, no, na yung nangyaring hearing nung June 4 dito sa 18 Marines, na kita nyo naman sa mga headline, di ba? Parang picture lang ng 18 Marines. Pero wala dun yung, alam nyo yun, yung parang yung mga sinabi na importante ng mga Marines, yung ina-highlight nila, walang ganon. Kasi ang mas napifeed sa atin, kahit even sa social media, yung pag turnover di umano netong pagiging Senate President ni Senator Win Gatchalian. So yun yung yun yung pinifeed sa taong bayan. Kumbaga, iniisip ngayon ng taong bayan na ay napalitan na yung Senate President, hindi na si Senator Alan Peter Cayetano dahil si Senator Win Gatchalian na yung acting Senate President, no? So nakakalungkot lang mga kababayan na may mga ganitong pagkakataon na dapat ang media kasi yung taga-balanse niyan eh. Ang media kasi talaga yung bantay sa mga tao sa gobyerno. Supposedly dapat kakampi natin yung media eh. Pero once kasi mga kababayan na ma-corrupt din yung media, kawawa din tayong sambayanan. So ang tangi na lang nating sandigan is yung kataas-taasang hukuman ng Pilipinas, kataas-taasang Supreme Court, no? At ang taong bayan. So tayo na lang ang talaga magtutulungan dito. Pero again, hindi ko nilalahat ng media kasi may ibang mga nagre-react na parang overreact sila sa naging pahayag ni Senator Marcoleta, no? So, alam ko na marami ding nasasaktan kasi syempre kung hindi ka naman ganun, talagang nakakapanakit din naman. Kaya nga sinabi ni Senator Marcoleta na hindi lahat ng media ay ganun yung ginagawa na kalakaran, pero hindi natin iaalis sa ating isipan na talagang nangyayari talaga yon sa totoong buhay, no? At kagaya ng pinakita niya ng libro mga kababayan, ito ay isinulat ng kapwa din nila dyan sa media, no? Yung parang pagsiguro kung ano yung mga nangyayari sa industriya nila, kung ano ba yung nangyayari. Pero again, nalulungkot lang ako sa mga media na talagang ginagawa at ginagampanan nila yung kanilang mga tungkulin, tapos na damay sila. Doon lang naman tayo, no? Hindi ko naman pinagsasawalang bahala yung pakiramdam ng ating mga media na inosente patungkol dito. So again, nanghingi naman ng kapatawaran o dispensa itong si Senator Dante Marcoleta, no, dito sa kanyang nasabi.
Pero again, hindi sa kanya nagsimula yan mga kababayan. Kumbaga, nasabi niya din yan dahil meron din siyang batayan, no? Kumbaga, meron din siyang pinangahawakan kung bakit niya nasabi yung mga ganitong bagay. And also, nakikita din naman ng ating mga mata at naririnig din ng ating mga tenga yun nangyayari ngayon sa ating bansa, no? Kung paano i-handle ng ating mga mainstream media yung eksena sa gobyerno. Even sa amin mga vloggers, no, kami din minsan ay nasasaktan din the way na sinasabi ng ibang mga netizens, mga kababayan natin na tayo ay nababayaran, may mga vloggers na nababayaran. Syempre, pagka i-generalize mo kasi yun mga kababayan, syempre pati yung mga matitinong mga vloggers na hindi nagpapabayad at naninindigan lang sa kanilang mga prinsipyo at paniniwala, masakit din yun, di ba? So masakit din sa atin yun na nasasabihan din tayo na bayaran, binayaran ka, kaya ganyan yung ginagawa mo. Ayun, masakit din yun eh. Kaya naiintindihan ko din yung pakiramdam ng ibang mga nagtatrabaho sa media, lalo na yung mga inosente. Kasi may matitinong media pa rin naman mga kababayan, no, na hindi mo madadala sa bribe or hindi nyo madadala sa suhol. Basta kinakailangan malaman ng taong bayan yung katotohanan at hindi nila pagtatakpan yan. So kayo mga kababayan, ano yung comment nyo about dito sa naging panayam ni Senator Dante Marcoleta sa Net25? At sang-ayon ba kayo sa kanyang mga sinabi? At ano yung opinion ninyo mga kababayan sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, no? Yung kaguluhan sa Senado, issue dito sa mainstream media, at marami pang iba, lalong-lalo na mga kababayan sa korupsyon na talagang nais nating masugpo at tuluyan na mabigyan ng hustisya itong ginawa nilang pagkamkam sa kaban ng bayan. So comment down below mga kababayan at magkita-kits po ulit tayo sa susunod nating reaction video. Maraming salamat po sa inyong lahat.